balita na ika'y mawiwili. So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Masamichi Yabuki kalaban si Angel Ayala, round 1 at round 2, pinabagsak kaagad ng hapon ng Meksikano. Sinaktan talaga nito ng gusto si Ayala. Akala natin mga idol matatapos ng laban, pero pagdating ng round 3 mga idol, naguntugan ang dalawang fighter. Halos 2 pulgada ang sugat ni Yabuki sa ilalim ng kanyang mata. Pero bago matapos ang round mga idol, basag na din ang ilong ni Ayala. Pero pagdating ng round 4, nakakuha na ng momentum si Ayala at nakabawi ito hanggang round 7. Pagdating naman sa round 8 mga idol, bloodbath na ang bakbakan. Parang bakbakan ni Pondora at Temsu. Halos maubusan na ng dugo ang Meksikano at Hapon. Pero dahil matatapang mga idol, hindi sila sumuko sa laban at tuloy ang basagan ng muka. Bagamat pagdating sa last round mga idol, nakabawi naman ang Hapon. Pinabagsak nito si Ayala at tuluyan niya ito ni knockout sa bakbakan. Kaya si Yabuki na po ang bagong flyweight champion. Samantala matapos nga po pinag-utos ng World Boxing Council o WBC ang laban ng ating pambato na si Mark Magnifico Magsayo kalaban si Eduardo Hernandez para sa bakbakan nila sa WBC Final Eliminator. Nang mananalo sa laban mga idol, magiging mandatory sa WBC title ni Ushaki Poster, kung saan mga idol nag-set na po ng date ang WBC na dapat meron na pag-uusap sa bakbakan sa magkabilang kampo hanggang sa April 7. Dahil kung wala pa rin mga idol, ilalagay nila ang laban sa isang first bid. Ibig sabihin pwede sumali lahat ng promoter sa first bid. Ang mananalo makukuha ang rights sa laban ni Magsayo at Hernandez. At dahil nga pinag-uusapan ng first bid sa bakbakan mga idol, ibig sabihin lang nito mga boss, meron isa kina Magsayo at Hernandez ang undecided na lumaban sa final eliminator. At para sa atin mga idol, ang Meksikano ang may problema dito. Imposible na magkaroon ng issue ang ating pambato dahil sa matagal yan na hiniling ang laban kay Hernandez. Matagal na talaga gigil si Magsayo na tingusan itong si Hernandez. Malamang ang Meksikano ang nagdadalawang isip na labanan ng Pinoy. Kung gusto sana nito lumaban, dapat hindi na umabot sa first bid ang laban. Pero gayon pa man mga idol, naintindihan naman natin kung bakit nag-aalangan si Hernandez na labanan si Magsayo. Dahil sa hindi naman talaga basta-basta kalaban ng ating pambato. Kapag tinanggap niya ang laban kay Magsayo, alam nito na delikado siya sa laban at magagamit niya talaga ang kanyang katawang lupa sa bakbakan na to kontra sa Pinoy. Samantala sa naging bakbakan naman po mga idol, sa pagitan ng featherweight prospect na si Bros Carrington kalaban si Jose Bibas, kung saan kagaya sa inaasahan natin mga boss, winasak lamang ni Carrington si Bibas na walang kahirap-hirap sa bakbakan. Sa round 2 mga idol, 2 beses niya ito pinabagsak sa ring. Animoy kumain ng spaghetti si Bibas sa laban mga idol. Nangatog ang tuhod nito hanggang matapos ang laban. Tumakbo lamang ito para makasurvive sa bakbakan na yon. Bagamat pagdating ng round 3 mga idol, wala na, sobra na ang nakita ng referee. Matinding bugbog na ang ginagawa ni Carrington kay Bibas, kaya tinigil kaagad ang laban. Panalo si Bros Carrington via technical knockout sa round 3. At sakaling umakyat mga idol si Inoue sa featherweight, malamang si Carrington ang kanyang makakalaban dito at delikado ito para sa Japanese Monster.